Muli ay tinugo namin ang Camp Kapinpin sa Tanay Rizal at naming inalam kung ano na ang katatayuan ni na Valentino Paulino, Janeline Pizarro, Ellen Carandang, Cherilyn Tawagon at John Mark Barrientos makalipas ang 2 taong pamamalagi nila sa Tanay Rizal. Silang lahat ay nagpaunlak na magkwento sa DZRH ng kanilang karanasan simula nang pumasok sila sa kilusan. Inamin nila na hindi kumikilala ng Diyos ang komunistang grupo. Opo, at ang sabi nga po ay ang cross lang ay espada lang daw yan. Bawal po yan sa amin, mga pamahiin yan, wala. Hindi pwede yan sa amin. Walang Diyos, walang Panginoon. Ang Diyos lang namin ay aming hawak na baril. Kaya wala kaming Panginoon. Ngayon, mayroon na kaming Panginoon. So, ngayon, nung malaman nyo na ang itinuturo sa inyo ay saliwa at hindi angkop sa ating mga Kristiyano dito sa Pilipinas, nagbago na inyong pananaw. Opo, nagbago na po. Buhat nung napaano kami dito. Ikinuwento rin nila na nung sila ay mahuli, nakatakda na silang magtapos ng kanilang pagsasanay at ang kanilang magiging panauhing tagapagsalita sa kanilang graduation ay sina Lisa Masa at Satoru Campo. Si Lisa Masa po saka si Satoru Campo. Kasi bago po nagkilos po ako sa legal. Kaya bali po ikinakampanya namin niya si Satoru Campo at saka si Lisa Masa. Sa mga susunod nating pagtatanghal ay isa-isa naming ipalalabas ang kabuuan ng aming panayam sa kanila. Ang kanilang mga kwento kung papaano sila nagsimulang mahikayat na sumama sa komunistang grupo na hindi kumikilala sa Diyos. Sa ngayon, ang uunahin naming iparirinig sa inyo ay ang kwento ni Valentino Paulino. Siya ay pumasok sa kilusan ng komunistang grupo ng taong 2003 sa lalawigan ng Bulacan. Kaya kami po, ginusto rin namin na manatili dito sa loob ng kampo para matyak po yung aming kalagayan. Balikan natin yung nakaraan. Doon kayo mahuli sa raid na ginawa ng mga otoridad. Ako po, sa bagay bago ako mahuli, nasa isip ko na rin po yun na ako ay baguhin ko yung aking buhay at gusto ko malinis din yung aking pangalan para hindi na po ba yung may pinangangambahan ako na baka sa mga susunod na araw na ako ay ganito yung may mangyari sa akin. Kaya naisip ko na ipanatag na lang yung aking buhay o yung aking para makalantad man ako na kahit saan lugar ay pwede akong magpunta nang wala akong pinangangambahan. Nung panahon kayo mapasok ng mga otoridad at na-raid yung lugar ninyo, anong ginagawa nyo doon? Yun po ay bali medical training po yun na hinanda po ng region doon sa kabila para mag-training ng iba pang mga kasamaan. Yung mga Anong papel mo ng panahon yon? Bali po kami po yung mga estudyante na tuturuan ng medical. Para ibahagi din po doon sa iba namin mga kasamahan o doon sa masa na kung saan yung lugar na aming kiniklusan. Ito ang katotohanan sa pagkakaaresto ng 43 NPA sa Morong Rizal noong Pebrero 6, 2010. Ang layunin ng aming presentasyon ay upang ipakita ang tunay na pangyayari sa likod ng pagkakadakip sa Morong 43 na mga kasapi ng CPP-NPA. 5 lamang sa kanila ang nagpakatotoo at inaming sila ay kabilang sa komunistang grupo. Ang 38 ay pinakawalan din ng gobyerno bilang pagpapakita ng sincero ang pamahalaang makamit ang kapayapaan. Samantala, aming nakunan din ng pahayag ang Commanding General ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, Major General Eduardo De Rosario, sa kalalagayan ng mga nagpakatotoong mga dating rebelde na ngayon ay nakikipagtulungan na sa pamahalaan upang makamit ang minimithi nating kapayapaan. Well, ang gusto kong i-emphasize muna, wala na tayong Morong 43. Meron tayong Morong 38 kasi yung 5 sa kanila, out of the 43, nagsabi na ng katotohanan. At umamin sila na para malinis ang kanilang kalooban, sinabi nila na sila ay totoong miyembro ng New People's Army. So, ako ay natutuwa nung pumasok ako dito sa 2nd Infantry Division dahil na napag-alaman ko na itong 5 na nagbalik loob sa gobyerno ay productive na ngayon. Nagtatrabaho sila sa bakery ng division at sa livelihood center sa kantin namin. So nagkakaroon na sila ngayon ng salary, nakakapamuhay na sila ng tahimik at maligaya. So ito isang napakalaking development para maipakita natin sa taong bayan
yung paglilinlang na ginagawa ng mga Communist Party of the Philippines, New People's Army, at specifically itong issue ng Morong 43 na now I called Morong 38 dahil hindi man sila talaga 43 dahil yung 5 nagbalik loob na sa gobyerno at nagsasabi na ng katotohanan. Pero ano po masasabi ng ating pamunuan sapagkat yung 38 na ito ngayon nagsampa pa ng reklamo laban sa AFP sa gobyerno? Yun nga ang irony nitong situation. Nagmagandang loob ang ating gobyerno para yung 38 hindi na makasuhan. Ngayon naman, nag-file sila ng civil suit against the government claiming so many millions dahil sa pagka-aresto sa kanila at pagbibintang kuno na sila ay hindi talagang miyembro ng Communist Party of the Philippines. Pero sa paliwanag ng ating 5 na nagsabi ng totoo, it is very clear na silang lahat ay miyembro ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at the time of their arrest sa Morong, Rizal. Ang pahayag ni Major General Eduardo De Rosario, ang Commanding General ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Mateo, Kapinpin, Tanay, Rizal. Sa susunod na Sabado, aming iparirinig sa inyo ang kwento ng isa pa sa 5 nagpakatotoo sa tunay nilang pagkatao. Ito ang katotohanan. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.